Ang aking anak ay pinilit nilang isinama noong January 25, 2017. At ang anak ko ay inanap namin sa lahat ng presinto, 5 presinto ang hinanap. Pinagtanong ko po namin ang anak ko, hindi ko na nakita ang anak ko. At nang bumalik kami sa pulis ng nabotas at nasabing may nahuli daw tatlong kabataan na nahuli. Ang sagot ko po sa pulis, sir, baka po isa na sa ko ang kanya. Baka pwede ko pong makita. Ang sagot mo sa akin ng pulis na hindi na pwede yung kambalain ng mga taong tutulong na preso. Bumalik na lang kanya kayo kinabukasan. Magandang hapon ho. Ako po si Sister Eleanor Llanes, ICM. Kinagagalak ko na maangyayahan dito sa espasyo na ito upang marinig muli ang mga hinaing ng ating mga kapatid, mga nanay, mga anak, lola, na pinaslang ng walang katarungan. Matagal ko na pong naririnig ang mga hinaing ng ating mga kasama na yan dahil ako po resource person, isa sa mga resource persons ng Rise Up upang tinatawag nating patuloy po yung proseso nila ng pag-grieve. At nagagalak ako na inimbitahan ako ng Rise Up upang makatulong dito sa proseso nila na gumaling, mahilom ang kanilang mga sugat. Nung pinakikinggan ko sila ngayon, parang nangyari lang kahapon. Ang pagkamatay ng mga anak, ng asawa, sobra. Kasi ang buhay sagrado. Naniniwala po kayo na sagrado. Pero hindi ko maintindihan kung bakit tahimik ang gobyerno ng matagal. 2016 pa po itong talamak na patayan, na pagpatay, magpas lang. Nagtataka lang po ako kung bakit ngayon lang nangyayari to. Hindi ko po kayo sinisisi pero lahat po tayo may pagkakasala dahil tumahimik tayo. Tumahimik ang mga tao na kiisa kay Duterte upang paslangin ang ating mga kababayan. Marami sa kanila, kahit po adik, kahit po may sakit po yun hindi po yung krimen. Yun lang po ang gusto kong sabihin ngayon, na nalulungkot rin ako. Okay, pumalakpak tayo sa inyo ngayon. Pero gusto ko rin po kayong i-challenge. At yun na nga ang tanong ko, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang tayo nagsasalita? Bakit ngayon lang natin binibigyan ng space upang marinig ang taghoy ng ating mga kababayan? Grabe. Imagine mo yung isa na convict lang, June 18, yung mga pumatay kay Gabriel at kay Luis. Sabay na pinatay yung asawa at yung anak. Kaya ang tanong ko pa ulit-ulit yung tatanungin, bakit ngayon lang? Tinatanong ko yun sa inyo. Kasi matagal na kayong nasa posisyon, no? Salamat po. Yan. Pero Opo, may hiling lang po ako sana naman ang Panginoon ng katarungan, ang Panginoon ng God of mercy, God of love, sana palakasin po kayo na ipagpatuloy ang pakikipaglaban at pagsigaw kasama nila ng katarungan para sa lahat ng pinaslang. Sana hindi lang po itong 250, 6,000 po yan. Kailangan pa kaya ang ebidensya na marami? Tama po yung sabi ninyo, tumahimik ang gobyerno, tumahimik ang estado nung pinapatay ang mga tao na to. Yun lang po. maraming salamat po. Yan po ay binibilang namin na isang rebuke sa amin. Ako po ay isang bishop din. Naniniwala po ako na ang buhay ng tao ay sagrado. Pero ngayon lang po ako naging chairman ng Committee on Human Rights. Kaya siguro po, ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon na ito po ay ating pag-usapan. Ano po, sana matagal ng panahon ito.
Kaya tayong lahat, meron po tayong pagkakamali sa mga nangyaring ito, no? Sana hindi na. Pero may mga pagkakataon, wala po tayo sa posisyon na gawin lahat ng magagawa natin upang itigil ang mga bagay na ito. Kaya ngayon po, sasabihin ko sa inyo, itutuloy po natin ito at tatapusin po natin ito. Yun po ang nais kong ipangako sa inyo. Kasama ko ang lahat ng mga members ng committee ito. Kasama ko rin po ang ilang mga hindi members pero sila po ay nagkikisama at talaga namang kasama natin sa labang ito. Ano po? Andiyan po si Congressman Romy Ako. Andiyan po si Congressman Karap Paduano. Nagkikita po namin ang kalagayan ninyo sapagkat pamilyado rin po kami. Oo. Whether it be, for example, like ako, kung meron po akong anak na drug addict at kakalat ka rin po yan ng pulis, ilalabanan ko din po eh. Anak ko yan eh. At alam ko po ang hustisya, kahit matagal na, dapat magkaroon ng hustisya. Naniniwala po ako doon. Kaya kahit na sa ating mga biktima rito, ako bilang isa, maaaring nagkamali, no? Sa hindi tupad ng aking tungkulin bilang isang kongresista. Napag-usapan kagad ito. Ito po talaga ang buhay ng ating lipunan. Ano? Kaya alam nyo, sa totoo lang, mga voters naman tayong lahat, pwede natin baguhin ang liderato ng bansa. Next election, gawin natin ang paraan na ang mga manalo ng mga politiko ay mga responsableng politiko. Yun po ang gawin natin. Sapagkat kasalanan din po ng taong bayan na nananalo yung hindi dapat manalo. Yun po ang gusto kong sabihin sa inyo. Yan, sinabi ko yan noong linggo sa aking mensahe sa church ko. This is the time that we can change some politicians na hindi dapat maging politiko. Andito ho kami. Nakikipaglaban din po para sa inyo. Sana po magtagumpay po tayo rito at magkaroon ng kaukulang solusyon ang mga bagay na ito. Well, totoo lang ngayon ko lang po narinig ang testimony ng mga biktima Sana po, noong ko pa ho narinig yan, mga kasama. Alright? Meron pong sinasabi kanina, yung unang nagpakilala, si Miss Mercedes. Palagay ko, pwede na kayo may pagkakataon na po kayo sabihin sa amin nangyari sa inyo. Ako po si Mercedes. Ako po si Mercedes Samson. Inaniro nila Raba. Ang aming bahay po ay pinasok ng mga lalaking kakaiba ang istura na nakabonit po sila. Ang aking anak ay pinilit nilang isinama noong January 25, 2017. At ang anak ko ay inanap namin sa lahat ng presinto, 50 presinto ang pinagtanong po namin ng anak ko. Hindi po namin nakita ang anak ko at nang bumalik ang mesa, pulis nang nabotas at nasabing may nahuli daw tatlong kabataan na nahuli. Ang sagot ko po sa pulis, sir, baka po isa na sa ako ang kanya. Baka pwede ko pong makita. Ang sagot mo sa akin ng pulis na hindi na pwede yung kambalain ng mga taong tutulog na preso. Bumalik na lang kanya kayo kinabukasan. Nung bumalik po ako ng kinabukasan, nakita ko po ang anak ko na si Laurel nasa YouTube kabilang na ng mga napatay. Ilan taon na po yung anak ninyo? Ilan taon na po? 30 po nung mapatay, ngayon po magti-38 sa September. Ang iniwan pong anak ay nung mamatay po ang anak ko, may naiwan po siyang anak na isang buwan. Isang buwan ngayon po ay magpipitong taon na, magbawalong taon na rin po. At nang aming hinanap ang aking anak, nakita na lang po namin ang anak ko. Nandoon po sa puninarya ng Ezekiel, isa ng malamig na bangkay. Nang umaga, 26 po, ng 2017, sana po mapigyan po ng kasarungan ng aking anak.
na si Ronel Harapa, yun lang po. Saan po napatay ang anak ninyo? Sa NBBN po, doon po nakul kayong bangkay. Tapos, Sa loob po ng kulungan? hindi po, sa tapunan po ng mga, doon po tinapon ng anak ko. At nang makita ko po, nasabi ng pulis na doon na raw po sa pununarya ng Ezekiel, nakabalot na po ng ano po, ng bag Pero na po ba nasa listahan po ba siya na siya po ay drug pusher o whatever? Opo, ano po siya, surrender po siya sa black. Sabi po sa amin ng pulis, pagka nagpunta ang mga pulis, sabi niyo surrender. Ang tama po ng anak ko, ulo, tsaka trunk, sa tagiliran po ang tama. Interject Hiling ko po. lang po mabigyan ng justisya ang pagkamatay ng aking anak na sinulit. Meron pong katanungan ng Vice Chairperson po ng committee ito. Ma'am, Mercedes, nasa listahan po siya. Ano po yung sinasabi niyong listahan? Surrender po ang anak ko sa black. Doon po siya nag-surrender. Yung palang surrender na yung bilang na po ang anak ko sa papatayin. Dalawa po silang mag-ama na surrender sa black. Pero nang nakapurot po ang anak ko. Ang pulis po sa kapila po ay laging nahandoon, binapantayan po kami. Yung sinabi niyo pong black, ito po ay police presinto? Opo, black po sa bako. Okay. Attorney Conti, kanina when I was asking you, you also mentioned about a list, no? Are you referring to barangay list or ano? In general po, drug lists ang tawag. Yeah, pero they are how you were able to get all the names and then make this as a list? Yun nga po, medyo yung source is varied. So one, you can have lists from local officials. Kaya meron pong barangay drug lists. Mhm. You can also have drug lists from the mayor's office. Pero in the cases or at least man lang yung pinaimbestigan nyo po at saka yung mga napatay, mostly saan nyo nakikita nyo ba sa barangay list or sa ano? Well, Sa yung sa common na barangay. document sa Common barangay. pa sa barangay. Pero, I mean, yung barangay ang nag-issue, but we cannot get that from the barangay. They refuse to give us that. We are only able to get that when the police volunteer it. And the police volunteer it at the stage of either preliminary investigation na or kapag nagkaso sila. That's another So, Mr. thing Chair? entirely. Mr. Chair, perhaps have we invited maybe the LG, no, para at least man lang makita natin ito bang mga listahan na ito ay based on actual assessment or ito ba ay kasi may mga kaso na mga 15 years old, sinasabi po kanung last hearing, alala ko po si ma'am, sabi niya gamer po yung anak niya, hindi ho ba sa Pangasinan. So mga ganun po na mga kaso para ma'am. So have we invited po, Mr. Chair? I guess we need the LG's participation to clear up all the itong mga listahan. Paano ba talaga dinedetermine yung mga drug user and drug pusher? Anong listahan ito? Are this list well documented and official, etc., Mr. Chair? So if not, then I will move for the invitation that we extend the LG and participate in There's this a motion to discussion. invite the LG. Any second? Second, Mr. Chair. Been moved and seconded, so no objection, same is approved. We'd like to recognize Congressman Ako, please. Thank you, Mr. Chair. Magandang hapon po sa atin lahat. There's a Dangerous Drugs Board, attorney, circular, which cites the protocol in coming up with the list of illegal drug users and pushers. It originates from the barangay. It is known as the BADAC, Barangay Anti-Drug Abuse Council. And then it is reported to the municipal or city police station and then forwarded to PDEA for them to vet the list. After which, this list is brought back to the barangay. Ito po yung listahan ngayon ng barangay. That is precisely why when we investigate yung alleged drug bypass operations against certain individuals, ang tanong namin kalimitan is, nandun po ba siya sa drug list? Kasi meron talagang listahan po yun.
And if the name of the person is not included in the drug list, the law enforcers would be asked to explain why. Yun po yung nangyayari dito po sa aming mga investigasyon dito sa aming committee. Ang problema nung the past administration, I think the president has his own list. Yun po, Mr. Chairman. Marami pong salamat. Thank you, Congressman Mr. Ako. Chair. Yes, Attorney Conti. Yes, sir. I agree. There should be a process. Unfortunately, ang nangyari po, yung BADAC pong binabanggit, there was an executive order regarding the BADAC, but it only came in 2017. As early as 2016, nagsulputan na po itong mga lists. And as mentioned, the president actually announced a narco politicians list in August 2016. Kaya po parang dapat may process. So yung mga tao, yung mga government officials, kanya-kanya na. And we have actually an experience, Your Honor, of asking to be delisted from the list. Because the process is not systematic, because the process is not formalized, medyo hazy, there actually appeared to be no system or no process on how to delist yourself. And the list does not exist, kumbaga, as a single list. Parang it could be a list from previous era, it could be a list from whatever agency, tapos hindi sila nagre-reconcile. And so you can have your list or your name on so many lists at different times, even if you have already surrendered, even if you have already submitted yourself to the jurisdiction of the court and so forth. Kaya po yung kaguluhan dito sa drug lists, actually para po sa amin, may constitutional concerns. There are constitutional rights that are violated by their lists, especially when the DILG came in with their Masa Masid program. Yung pong Masa Masid, okay po sana kung merong parang confidential information, basta kumbaga may vetted information that tells you these people should be in the list, but then they called in the general public to participate. Dito na po nauso yung Dropbox, tsaka yung mga census na, sinong dapat ilagay sa listahan. Tapos yun, nahirapan na po yung pagtanggal. And whenever your name has already appeared on a list, essentially, good as dead or good as you're there forever. I think that the LG now has a current list of the drug pushers and everything. So perhaps along with the LG, we should be able to invite the Dangerous Drug Board also. Do I hear a motion to that effect, please? Mr. Chair, I also would like to move to invite the Dangerous Drugs Board, Mr. Chair. It's been moved and seconded that the Dangerous Drug will be invited.